Eto na mga chong, marami tayong basketball updates. Coach Shot Reyes, may balak pa bang bumalik sa Gilas, Pilipinas? Barangay Ginebra bad news. Jamie Malonzo hindi nagpapakita sa Ginebra practice. Ito nga si Jamie Malonzo mga chong, ang pinakamainit na player nitong mga nakalipas na linggo matapos kumalat yung video na pambubugbog sa kanya sa BGC. Ayon sa mga reports ay nakainom nga itong si Jamie Malonzo kaya walang kalaban-laban noong magulpe sa KFC restaurant. At simula nga ng insidenteng nangyari ay hindi na nga nagpakita itong si Jamie Malonzo kahit sa team practice ng kanyang kuponan na Barangay Ginebra ay hindi na ito uma-attend. Kinumpirma nga yan mismo ni Snow Badwa na sinasabing player not showing up in practice the last 4 days. Kuliglig told me company is assisting him in filing charges against alleged an assailant. Not once, but he attacked thrice at a restaurant that sells delicious fried chicken but can't afford to hire security guard to protect customer. Ayon nga dyan mga chong, ay 4 na araw ng absent itong si Jamie Malonzo sa team practice ng Barangay Ginebra. Parte nga sa post ni Snow Badwa na hindi lang isang beses inatake si Jamie Malonzo sa KFC restaurant kundi 3 beses. Kaya naman, inaayos na nga ng kampo ni Jamie Malonzo na magsampa ng kaso sa taong gumulpi sa kanya which is MMA fighter pa naman. At kung sakaling MMA fighter talaga yung gumulpe kay Jamie Malonzo ay paniguradong malaki ang mawawala sa kanya. Diyan na bibisita yung Games and Amusement Board and PNP kasama ng organization kung saan siya nakaregister. Dahil considered nga na deadly weapon ang fist and feet ng isang MMA fighter. Ang magandang balita kay Jamie Malonzo ay handa ngang tumulong yung San Miguel Corporation na mag-file ng kaso laban sa gumulpe sa kanilang player. Para sa akin mga chong, ay napakalaki talaga ng laban ni Jamie Malonzo kapag itinuloy nito ang kaso. Kahit sabihin na natin si Jamie Malonzo ang nagpasimula ng gulo, ay malaki ang laban niya dyan. Dahil kitang-kita nga sa video na hindi lumalaban si Jamie Malonzo, tinulak niya nga lang palayo yung aggressive na tao at pilit na umiiwas sa gulo. Pero kahit anong pilit ni Malonzo na umiwas sa gulo, ay tuloy-tuloy pa rin ang pambibira sa kanya ng naka-white t-shirt. Ayon din kay Snow Badwa ay nabanggit na nito, nakilala na yung naka-white t-shirt. Isang kilalang bully sa Ateneo, Bugbogo Dignidad. Isa nga rin sa possible na sampahan ng kaso ng kampo ni Jamie Malonzo ay ang nasabing restaurant dahil 3 beses ngang nagulpe si Malonzo pero wala man lang ngang umawat at wala nga silang ginawa para protektahan yung kanilang customer. May pananagutan nga ang restaurant sa ganyang aksidente o pangyayari. At mukhang wala ngang security guard ang nasabing restaurant kaya 3 beses nangyari ang insidente kay Jamie Malonzo. Para sa akin mga chong, ay mukhang maapektuhan yung Barangay Ginebra dahil sa insidenteng nangyari sa kanilang player na si Jamie Malonzo. Kaya panigurado, 100% tutulong ang San Miguel Corporation na magsampa ng kaso dahil apektado nga yung kanilang kumpanya which is Barangay Ginebra dahil baka hindi makapaglaro si Jamie Malonzo sa kanyang kupunan. At gaya ng sinabi natin kanina, ay malakas ang laban ni Jamie Malonzo kapag umabot sa korte ang insidente dahil meron nga siyang matibay na ebidensya. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Coach Shot Reyes, may balak pa bang bumalik sa Gilas, Pilipinas? Ito nga ang si Shot Reyes mga chong ay balik head coach ng kanyang kupunan na TNT Tropang Giga. At sa kanilang unang laro kontra Rain or Shine Elasto Painters
ay nakuha agad nila ang panalo. Ngayon na nakabalik na si Chot Reyes sa TNT Tropang Giga, ay may balak pa nga rin ba itong bumalik sa ating national team na Gilas Pilipinas? Ayon nga sa latest interview nitong si Coach Chot Reyes, ay masaya nga ito na nakabalik siya sa TNT Tropang Giga. Hindi naman daw siya nalayo sa basketball, kaya walang malaking adjustment na nangyari. Patungkol naman kung may plano pa ito na magbalik sa ating national team, ay open nga daw ito sa posibilidad na makabalik sa ating national team. Sino ba naman daw ang tatanggi sa tawag ng bayan? Pero depende nga daw yan sa magiging sitwasyon. Pero kung iimbitahan daw siya ni Coach Tim Cone na maging parte ng Gilas coaching staff, ay hindi nga daw malabo na tanggapin niya na makabalik sa ating national team. Para sa akin mga chong, ay hindi na kailangan pa ng ating national team itong si Coach Chot Reyes. Dahil okay na nga yung Gilas coaching staff ngayon ni Coach Tim Cone. Maganda na ang itinatakbo ng ating national team. Maganda ang programa. Sakaling mang magdagdag sila at magbago ng coaching staff, ay mas magandang wag nang si Chot Reyes ang kuhanin nila. Pwede pa si Coach Tab Baldwin o kumuha ng consultant sa European League. Sa ngayon, ay okay na yung Gilas coaching staff. Mas magandang wag na nilang baguhin yan gaya ng mga players, ay ganun din sa Gilas coaching staff na magsasama-sama sa loob ng 4 na taon.